sa bawat isa sa atin dito. Good morning. Good morning po. Good morning. At good morning din sa lahat ng mga kapatiran natin na sumasama sa atin online dahil nasa iba't ibang lugar sila. Magandang umaga sa inyong lahat. At ganun din sa lahat ng mga nanay natin dito. Nais po nating batiin ng Happy Mother's Day, of course, no? Happy Mother's Day, lahat po ng nanay. Okay? Sabi nga nila, maraming tawag na ngayon sa mga nanay, no? Nanay, inay, mommy, momshi, ano pa? Mom, okay, mama, di ba? Ah, mudras. Mudras eh. Okay? Happy Mother's Day. Ito po ang araw ninyo. Kaya nawa ay may pagdiwang natin, ano, yung pong maalala natin yung paghihirap ng mga nanay na to na kanila pong ginampanan noong tayo ay mga bata pa, sila ang nagdala sa ating nung tayo ay nasa sinapupunan pa. Pero mo 9 months yun na pinagtiyagaan tayo na dalhin. Hindi po ganun kadali yun. Kaya po talagang ang laki po ng sakripisyo ng isang nanay sa atin lahat. Dahil lahat po tayo ay dumaan, okay, sa nanay. Wala pong ipinanganak dito ng hindi, katulad ng pagdadala ng isang nanay. Kaya napakalaki po na, kaya po ako ina-acknowledge ko po, no, na taon, bagamat dapat linggo-linggo, araw-araw, no, ay binibigyan natin sila ng pahalaga. Pero kung meron pong ganitong celebration o pagdiriwang, maganda rin po na maisingit natin yung ating oras para sila ay ipagdiwang at magkaroon tayo ng hindi naman pagbabalik ng mga ginawa nilang kabutihan sa atin, kundi more na ipakita natin yung pag-ibig natin sa kanila. Kaya nga po, mga nanay, lahat ng nanay dito, I would consider that you are blessed. Okay? Amen? Palakpakan nga po natin minsan pa mga nanay. Ayan. At nabati naman po kanina ni Kuya Jason, yung ating mga birthday celebrators. Marami pong may birthday pa ng Mayo. Si Gilbert po ay birthday din ngayong Mayo, right? Ayun, oh, si Sky. Di ba magbe-birthday din si Sky? Yun, magbe-birthday din niya ng 18 ba yun? Tapos si Arrow, yung kapatid niya, sa 20. Marami pong may birthday ng Mayo. Baka meron pa pong ibang may birthday ng Mayo dito. Oh, si Nanay Carmen, no? Bukas. Right, oo. See? Marami pong may birthday ng Mayo, ano? Kaya nawa ay pagpalain kayong lahat ng ating Diyos sa pagdiriwang ng inyong mga kaarawan. Ikaw ba, JP, kailan ba ang birthday mo? February. Ikaw, Angel? March. Ikaw, Brandon, yung mga bisita natin. Malayo pa. Saka na namin kayo babatiin, ha? Okay, yung mga Mayo lang muna ngayon. Okay. God bless you all. At nais din po nating batiin yung mga kapatiran natin na kasama nating nanunood. Okay? Kasama nating sumasamba at makikinig ng salita ng Diyos ngayon. Si Ate Sinta, of course, tsaka si Joy na nasa New York. Si Ate Vicky na nasa California. Si Oliver at tsaka si Joke. Kabuanan na rin po kasi ninyo kaya hindi na po natin siya makakasama. Welcome mga anak. Okay? Si Teresita Panyares, yung classmate ni Portia. Welcome po muli si Kuya Bien at saka si Ate Annabel na nasa Laguna. Si Ate Alice Lacerna na nasa Cavite. Si Ate Tita Ching na nasa San Mateo. At si Jeran, hindi natin kasama ngayon, no? Pero siya ay nanonood din. Si Tess Galvez na nasa Quezon City. At yung mga tagapangarap natin, okay, na kapatiran. Marami sila, oh. Si Rizalea, si Tessie Buanda, si Jenna Lynn. Okay, mga nanonood din sila sa atin. Mga ano po, no? Mga
Happy Mother's din po sa kanilang lahat. At maging kay Ate Iya, na hindi natin siyang nakasama ngayon. Nasa hospital pa ba si Ate Iya? Nasa hospital pa. Okay. Okay, so yan. Kasi nagkasakit din po ulit si Ate Iya. Okay? Meron ba akong hindi nabanggit? Ay, si Ate Portia, Depra. Nanonood din siya ngayon sa atin. Okay? Wala na po, no? Pero hopefully, ay makasama namin kayo hanggang sa matapos po itong ating pakikinig ng salita ng Diyos. Hanggang matapos po yung ating paglilingkod sa Panginoon. Nais po sana natin magbigay, okay lang ba? Na magbigay tayo ng special offering para kay Ate Iya dahil siya po ay nasa hospital ulit. Pwede bang kahit na as the Lord allows you or permits you to give a special offering para kay Ate Iya. Dito na lang po ulit, ano? Kasi si Ate Iya po ay nasa hospital. So, ito po yung voluntary. Hindi po ito, required, hindi compulsory. Pero tulungan natin itong kapatid natin sa isang, sa pamagitan po ng pag-aabot ng pananalapi na makakatulong para kay Ate Iya sa kanyang hospital. At ipanalangin natin siya. Panalangin muna natin siya bago tayo mag-abot ng ating mga offerings. Lord, patuloy po naming inaalala sa iyo ngayon si Ate Iya na nasa hospital. And yet, Lord, kahit siya ay nasa hospital, nagagawa pa rin po niyang makinig ng iyong mga salita. Sumamba sa iyo. At sa pagkakataong ito, nais po namin bilang isang iglesia mo, bilang iyong mga anak, nais po namin mag-alay ng kaunting tulong para sa kanya at sa kanyang pagkaka-hospital, sa kanya pong gamutan, Lord. At higit sa lahat, Lord, dalangin po namin na completely magkaroon na po siya ng healing and deliverance dito sa kung anumang pinagdadaanan niyang kasakitan. Dalangin po namin na magkaroon siya ng full recovery na po dito sa kasakitan niya. Salamat po, O Diyos. Hipuin mo siya kung kahit na siya ay malayo sa amin ngayon, kahit siya ay nasa hospital, hipuin mo po siya ng iyong mapagpalang kamay at ikaw po ang magdulot ng complete healing, deliverance, and recovery para kay Ate Iya. Ito pong lahat ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Mari na po tayo mag-offer para kay Ate Iya. Amen. Amen. Salamat po sa lahat ng mga nagkaloob para sa ating kapatid at patuloy nawa kayong pagpalain ng ating Diyos. At ngayon naman po, pagpapalain din tayo ng ating Panginoon sa pamagitan po ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Yan. Okay? So, bago po ako magsimula ulit, guys, ko po palang i-announce. Yung in-announce ko po last week, yung Ezra Institute natin. Okay, na-move po yung enrollment hanggang ngayon linggong ito. So, next week po, itong linggong ito na pala ang start ng students orientation. Supposedly last week yon. Ngayon pong Thursday ang start ng students orientation. And so far, sa atin po, dito po sa ating iglesia, ay meron na pong 4 na nag-enroll. Okay, si Gilbert sa Certificate in Christian Ministry, si Ate Glo sa diploma, okay? At maging si Chelsea tsaka si Princess. Nag-enroll din po sila sa diploma, tapos na rin po sila ng certificate. At si ASAP ay mag-i-enroll din yata, no? Certificate, Certificate pa lang ang i-enrollan ni ASAP. Salamat sa inyong mga kapatid, sa mga nag-respond para dito sa ating Ezra Institute. At alam niyo po na makakatulong ito ng malaki para sa ating spiritual growth and of course, para sa ating ministerial skills. Okay. Ngayon po ay ibabalik na po natin ang pag-aaral natin mula doon sa ating mga napag-aaralan ng mga nakaraang linggo. Kung papansinin nyo,
laging ang naging focus ng ating Panginoon is on prayer for the past 2 weeks. Pero yung prayer na yon may connection, una sa lahat, in a national level, patungkol po sa injustices. Kaya nga po kung tutuusin, yung context po nung praying na do not give up praying, ang context po nun ay nasa injustices. Kaya lang kung minsan, ginagawa natin, pinipersonal natin. Gusto natin na hindi tayo hinto sa pagpipray hanggat hindi natin nakakamtan yung ating prayer. Pero alam naman po natin, ay paliwanag natin last time, na sometimes ang sagot ng prayer natin nandyan na. So, pwede na tayo huminto. Kaya lang kung minsan, ang gusto nating sagot sa prayer natin ay yung iniisip natin, hindi yung gusto ng Diyos na sagot para sa atin. Okay? Kaya tuloy pa rin tayo sa pagpipray. So, medyo na-out of context po tayo kung yun ang ating interpretation dun sa prayer. Definitely, mula pa sa umpisa, sinabi na natin na it's all about the injustices that the Israel has been experiencing from the hands of the Roman Empire. Kaya nga they are asking kay Lord, kailan ba darating ang paghahari muli ng Diyos? Because they want justice sa experience nila. Kaya po yung illustration ni Jesus, it's all about justice. At hanggang sa huli, okay, sinasabi niya na darating ang Panginoon, dala niya ang kanyang justice. Okay? So we do not give up praying for the injustices that we experience here on earth. Hanggang sa muling pagdating ng Panginoon, magkakaroon ng injustices. Kaya huwag tayo mag-give up praying on that. So that would be on a national level. Tapos last week, pinag-aralan din natin ng isang issue on prayer. Yung prayer na do not look down on other people and do not be confident on yourself. Okay? So parang mayroong iba nagpipray pero, Lord, salamat kasi ginawa mo akong pastor. Hindi ako katulad nitong isa, barumbado, manginginom. Ayun. Okay? So it's more of a community level, yung relationship natin sa isa't isa. So when we pray, we must also consider other people. Huwag nating ipagmataas ang ating mga sarili. Dahil baka mamaya yung pananampalataya natin ay nakabatay sa ating mga sarili, pero overconfident tayo sa ating righteousness, pero hindi tayo mauuwi na pinagpala ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Yung tax collector, okay? Yun ang pinakinggan ng Diyos sa kanyang panalangin. Simple lang ang prayer ng tax collector. Okay? Compared dun sa prayer ng Pharisee. Ang prayer lang ng tax collector, have mercy on me, Lord, for I am a sinner. Ganun lang kasimple. Yung Pharisees, ang haba ng prayer niya at ang prayer niya ay resume ng kanyang pagkatao. Thank you, Lord, kasi ako nagtatights, nagfa-fasting, umaattend ng church, hindi katulad nitong taong ito, hindi po ako magnanakaw, hindi po ako Wow, talagang resume ng sarili niya. Pero sabi ni Lord, that person is not justified because of his own righteousness. Okay? So, ang ano po natin dito, pag nagpipray tayo, let's always think of maging yung kapwa natin. Okay? Why not pray for one another? So, parang nasa community level. And this time, yung pong pag-aaralan natin ay nasa domestic level, family level. Although it's not in the context of prayer anymore, pero makikita po natin na meron pong relasyon ito doon sa mga parang na degree ng pagtuturo ng ating Panginoon from the national level to community level, now to family level. Nais tayong turuan ng Panginoon kung ano dapat nating gawin when it comes to the family level. So tingnan po natin, dahil 2 linggo ito, na it's all about family. Yung araw na to, it's about the relationship of the husband and wife. Sa susunod na linggo, relationship of children. Okay? Yung turo ng Panginoon patungkol sa mga bata. Kaya nga, abangan natin, ang maganda sa ganitong klase ng preaching, wala tayong nami-miss
na isang passage mula sa Bible. Iisa-isahin po natin ang passage dito sa Bible. If we believe that this is the Word of God, then we need to know His Word for us to be guided accordingly to His will. Kaya nga po pinag-aaralan natin to isa-isa. Hindi yung gusto lang nating pag-aralan o i-touch na topic. Lahat po ng topic mapag-aaralan natin habang iniisa-isa po natin binabasa itong mga to. So now, ready na ba kayo para sa ating domestic level learning about God's Word on family? Ready na? Okay na? Okay. So let's move on. Mark chapter 10, verse 1 to verse 12. Hilingan ko po ang lahat na tumayo. Noong araw po, every time na binabasa ang Word of God sa Israel, lahat tumatayo in reverence to the reading of the Word. Mark chapter 10, verse 1 to verse 12. Jesus then left that place and went into the region of Judea and across the Jordan. Again, crowds of people came to him, and as was his custom, he taught them. And some Pharisees came and tested him by asking, "Is it lawful for a man to divorce his wife?" "What did Moses command you?" he replied. They said, "Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away." "It was because your hearts were hard that Moses wrote you this law," Jesus replied. "But at the beginning of creation, God made them male and female. And for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate." When they were in the house again, the disciples asked Jesus about this. And he answered, "Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another man, she commits adultery." Manalangin po tayo. Lord, minsan pa, hinihingi po namin ang gabay ng iyong banal na Espiritu habang kami po ay makikinig ng iyong mga salita. Ang mga salita mo na magbibigay gabay sa amin kung paano po kami mamumuhay sa mundong ito at maaari din po naming maibahagi sa ibang tao na nangangailangan, na nagtatanong, lalo't higit patungkol po doon sa issue ng divorce. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan namin lubusan ang iyong mga salita at nawa, Panginoon, ay amin pong panghawakan ang iyong mga salita. Ito po ang aming maisakatuparan sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang pangangaral at pag-aaral ng iyong salita. Pagharian mo po kami lahat. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Lahat po ng ating mga Sunday schoolers, ayan, iniimbitahan na po kayo ni Kuya Jason para makapag-aral naman kayo ng salita ng Diyos sa level din naman nila. Siyempre, sa level natin, hindi pa sila makakasabay. Kaya pagdating ng 13 years old, ayan, dito na sila sa atin. Okay? So, pagdating po ng teenager na mga yan. At meron na pong nag-teenager ngayon, di ba? Kaya nga kasama na natin ngayon, si Renzo. Okay? Baka ako pupunta ka pa doon, no? Teenager na po yan si Renzo. Si Brandon ba? Matanda na ba? Huwag naman. May edad lang. wala. Bawal dito sa amin yung salitang matanda. May edad lang. Okay? Sige.
So tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos patungkol dito sa isang topic on divorce. At naniniwala po ako na ito'y issue dahil hanggang ngayon yata tumatakbo pa rin yung yung bill patungkol sa divorce. Meron po akong isang nakuha noon at 2021 pa yon. Pero parang hindi pa masyadong malinaw kung paano mapapasahan. Okay? At si Edsel Lagman ang siyang nagsusug talaga nito, no? Talagang nagpupush na maaprubahan itong divorce na to. Pero tingnan po natin kung ano ang biblical aspect of divorce. Yeah, I do believe that there is a psychological aspect nitong divorce, pero tingnan din natin yung biblical aspect. There could always be a practical aspect, pero again, tingnan po natin ang biblical aspect kasi hindi po lahat ng practical ay sasabihin natin biblical. Okay? Kaya kung minsan, 'di ba, ang practical aspect, to see is to believe. Practical 'yon. Para maniwala ako, kailangan makita ko muna. To see is to believe. That's very practical. Pero ang Bible, believe first before you see, sabi ni Jesus. Okay? Maniwala ka muna at saka mo makikita. Okay? Kaya nga po medyo hindi lahat ng practical ay biblical, pero hindi naman po lahat ng practical ay unbiblical na. So kailangan balansehin natin based on what the Bible teaches us. Kaya nga po ang basis pa rin ng ating gabay o guide into our lives is yung Bible pa rin. So what is the Bible saying about divorce? Yun ang isang pinag-uusapan, ano? So siguro medyo alam ko po na ito isang controversial issue at ito ay maselan, very sensitive dahil sa atin pong bansa ay marami talaga ang nagkaklamor for divorce. At hindi po natin masisisi dahil meron pong iba't ibang karanasan sila psychologically, kaya medyo kailangan pahintulutan. Pero tingnan po natin ang lahat ng ito sa lens, from the lens of the Bible. Meron nga rin po isang couple. Matanda na sila, more than 50 years na raw silang kasal. Pagkatapos ay, they shared everything. They talked about everything. Wala silang sikreto sa isa't isa. Kaya lang, yung matandang babae, meron siyang sikreto. Meron siyang isang shoebox. Okay? Kahon ng sapatos ba? Na nakatago sa kanyang closet, sa ibabaw ng kanyang closet. And one time, nung medyo mas sickly na siya, sakit na siya, pinatawag niya yung kanyang asawang lalaki at sabi niya, baka hindi na ako tumagal, pakikuha mo yung aking shoebox dyan sa taas ng cabinet. Okay. So, kinuha niya. Sa tagal ng panahon, yun ang itinatago ng babaeng ito. So, nung kinuha na nung lalaki dahil medyo sickly na yung babae, may sakit, tumabi siya sa bedside, sabi niya, alam mo, masasabihin ko sa iyo totoo, ito lang ang pinaka-sekreto ko sa iyo. Hindi ko na nabanggit sa iyo ang patungkol dito sa laman ng shoebox na to. Okay? So, pinuksan ng lalaki at nakita niya merong isang ginuntsilyo na tablecloth. Ang laki, no? Tablecloth na ginuntsilyo. Okay? At meron din pong laman na 250,000 pesos yung box. Okay? So, sabi nung lalaki, ano to? Ano to? Mami, ano to? Anong ibig sabihin nito? Alam mo naman, sabi niya ganon. Meron akong pagkakataon na makagontsilyo. Meron po, ilan na banggit ko kanina? 2? Na ginuntsilyo yung tablecloth? Wala. Okay. May 2 na tablecloth na ganun kalaki. No? Pang mesa talaga. Na ginuntsilyo, ha? Buo na yon. At yung isa ay malapit ng mabuo. Okay? Tapos,
Sabi niya, alam mo, kasi aaminin ko sa yung totoo, sa tuwing sumasama yung ano ko sa'yo, yung damdamin ko sa'yo, sa tuwing nag-aaway tayo, kasi hindi naman po mawawala sa couples na mag-away, no? Sa tuwing nag-aaway tayo, tumatahimik na lang ako at saka dinadaan ko na lang sa pagkagonsilyo. Di parang na ano naman yung lalaki, parang ang ibig mong sabihin, Mami, sa tinagal-tagal natin, sa 50 years natin, 2 beses ka lang nagalit sa akin nung nagtampo. Kasi 2 tablecloth lang ito eh, no? 2 beses, kinunchilyo eh. Naiiyak yung lalaki, grabe ka pala, Mami. Patawarin mo ako, ang bait-bait mo pala sa akin. Kaya lang, nakita ko, 2 itong tablecloth, pero ano yung 250,000 pesos? Yan yung mga napagbentahan ko ng ibang tablecloth. So, isang comedy na kwento, at marami pa po yan na comedy na kwento, di ba? Yung babae daw, pagka nagagalit sa lalaki, tatahimik lang siya at ginagawa niya para mawala ang galit niya, naglilinis lang siya ng banyo. Ganun lang ang kanyang ginagawa. Sabi ng lalaki, mabuti ka pa na i-release mo yung galit mo sa pamagitan ng paglilinis. At parang baliwala sa'yo. Okay lang naman sa akin kasi yung pinanlilinis ko ng mga toothbrush mo yun eh. Yung pinanlilinis ko ng banyo, toothbrush mo yun. So, ang daming kwentong ganyan. Pagtungkol sa mga mag-aasawa, mga joke time. Pero sa totoo lang sa mga wala pang asawa dito, kung ang inaasahan yung pag-aasawa ay hindi kayo magkakaaway, magkakagalit ng asawa ninyo, nako, nagkakamali po kayo. Ang sabi nga ng iba, di ba, ng mga Pilipino, ang pag-aasawa ay hindi tulad ng kanin mainit na pag sinubo mo ay iyong iluluwa. Di ba? May bago na po. Ang pag-aasawa ay sa umpisa lang mahirap. Ayan, bago po yan. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap. So, kayong mga wala pang asawa, nako, wag po, ihanda nyo ang inyong sarili. Pagka kayo nagsipag-asawa na, no? Dahil talagang another life yun. Tinuturo po sa marriage and family. Ayan, yung mag-aaral ng CCM, no? Certificate. Ako po nagtuturo ng marriage and family doon. Okay? Tsaka Counseling Foundation. Sa marriage family, biro mo ba naman isang lalaki na ito background at isang babae na ito background. Pagsasamahin mo, kung magkaiba ng background yan, sino masusunod? Isang lalaki na sa family nila, pag nagdiwang sila ng birthday, sila lang. O ang isang babae na pag nagdiwang ng birthday, kumbidado buong barangay. Ngayon, magkakaroon sila ng anak. Magbe-birthday yung anak. Ano mangyayari? Intimate ba? O isang barangay kukumbidahin? Kaya pinag-uusapan yan. Malaking issue po, no, ang pag-aasawa. Ang dami pa pong mga dapat pag-aralan. Pagka ako po'y nag-prepare marital counseling, kuminsan sumasama si Portia. Tanong ni Portia sa ikakasal ko kayo ba ay nakahanda ng magpakasal o nakahanda na kayong maghiwalay pagkatapos yung mapakinggan si pastor? Kasi talaga pong inihahanda ko sila sa buhay may asawa. Na ang buhay may asawa ay sa umpisa lang mahirap. Alam niyo na karugtong nun. Talagang mahirap po talaga. Kaya nga kailangan ihanda natin ang ating mga sarili sa ganitong uri, no, ng sitwasyon. Okay? Wag po nawa tayo umabot doon sa mag-asawa na pumunta na po sa isang legal counsel.
legal counselor. Okay? Na sabi nila, maghihiwalay na sila. Magdi-divorce na sila. Sabi nung legal counselor, ano kung dahilan? Kasi po, for more than 30 years nilang pagsasama, lagi daw siyang binabato nung misis niya pag sila'y nag-aaway ng pinggan. Naubos na nga po lahat ng pinggan namin sa kakabato. 30 years mo nang nararanasan pala yan. Bakit ngayon mo lang naisipan na makipag-divorce? Kasi kahapon lang po ako tinamaan at ang sakit po. Hindi ko kaya natanggapin yon. Kaya itutuloy ko po ang divorsyo. Pero again, ang divorce ba ay option para sa mga Christian couples? Yun po ang magiging tanong natin. Nasasagutin natin mula doon sa passage na binasa natin. Why divorce is not an option for Christians? So, yun po ang sasagutin nating tanong mula doon sa passage na binasa natin. Okay? Bakit po ang divorce ay hindi po option for Christians? Tingnan po natin, balikan natin yung passage na binasa natin. Sa Mark chapter 10, verse 2, ang sabi po doon, some Pharisees came and tested him. Tandaan po natin, ang intention ng mga Pharisees ay i-test si Jesus. Subukin. Okay? Kung ano ang kanyang magiging sagot. Okay? Is it lawful for a man to divorce his wife? Yun ang tanong nila. Okay? Naaayon ba o okay lang ba sa batas na hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa? Actually, meron po itong parallel passage sa Matthew 19. Ang sabi po sa Matthew 19 verse 3, some Pharisees came to him to test him. They asked, is it lawful for a man to divorce his wife? May karugtong po kay Matthew, sa rendition ni Matthew. May karugtong, for any and every reason. So, ibig sabihin, pagka ikaw ay makikipaghiwalay, dapat may dahilan ka. At yung dahilan mo, any reason yon or every reason. Walang isang particular na reason. Okay? So, sa ngayon po, kung tutusin, meron pong dalawang uri pala ng klase ng divorce. Yung tinatawag na no-fault divorces, no fault, walang kasalanan. So, ang no-fault divorces po ay parang nagkasundo lang sila na maghiwalay, pero wala sisihan. Hindi nila sinisisi ang isa't isa. So, wala silang issue. Ang pag-uusapan lang nila sa kanilang paghihiwalay, sa kanilang divorce, yung custody ng bata, visitation, child support, financial support, division of property, okay? At pati utang, division din yon. At saka yung mga health insurances. Yun ang pinag-uusapan lang nila. Pero walang sisihan. Parang sinabi lang nila, sige, pero hindi kita sisihin. Wala. Ayaw lang nila sa isa't isa na. No fault divorce ang tawag daw doon. Pero, meron din po mga tinatawag na fault grounds for divorce. Na maaring sa iba ay applicable ito, sa iba hindi. Okay? Halimbawa po, pag sobrang higpit ng lalaki sa babae. Okay? Yung bang parang yung masyado ang kanyang pagmamaltrato. Yun. But then, by the way, nagkaroon po ako ng isang counseling dati. Lalaki, tangkad, basketball player, makisig, no? Pero siya po yung tinatawag na battered husband. Yung asawa po niya, maliit lang. Pero, nagta-tricycle siya eh. Pag uuwi ng bahay, nako, nakahanda na yung hataw ni Miss. Kaya makikita mo po, pagka nagkikita kami nun, puro sangga dito eh. Okay? So, hindi lang po mga battered wife, lalo
lalo na mga Mother's Day ngayon, ano? Sana yung mga lalaki, no, na nagmamaltrato ng kanilang mga asawang babae, wag na wag po niyong gagawin yan. Okay? Dahil sila nga po ay malaki ang sakripisyo. Pero meron din pong cases na battered husbands. Yung lalaki ang minamaltrato. So ito po ba ay case na for divorce? Yun ang tanong sa akin, no? Sabi ko, una sa lahat, walang divorce dito sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya. Pangalawa, mahal magpa-divorce. Hindi kakayanin ng mga tao yan. Kaya nga yung iba, sa ibang bansa nagpapakasal, ibang mga Pilipino, sa ibang bansa magpapakasal, para pag hindi nagkasundo, magdi-divorce dun sa ibang bansa. Okay? Dahil dito, wala pang divorce. Okay? So, pangatlo, ang pinayo ko sa kanya, totoo naman na napakahirap ng sitwasyon mo kung ikay battered husband. Nakakawala ng dignidad yun, lalo na ikaw ang lalaki. Ang ipinayo ko sa kanya is temporary separation. Temporary separation. Sasabihin mo sa misis mo, alam mo, mami, hindi ko na kaya yung ginagawa mong panggugulpi sa akin. Nakakababa ng dignidad ko bilang lalaki at bumababa din ang tingin ko sa iyo bilang asawa. Alam niyo po ang dahilan kung bakit lang siya ginugulpe? Dahil kung minsan, pagkatapos daw niya mag-tricycle at nakakuha na siya ng pang-boundary, meron na siyang sobra na pera para sa pamilya, magbabasketball. Ayun. Kaya pagdating sa bahay, ayun, 2 talaga daw. Talagang 2 ang hinahataw daw sa kanya. Okay? So, ang nangyari, sabi ko sa kanya, yun ang gawin mo lang. Temporary separation. Sabihin mo, uwi ka muna sa nanay mo o kung saan pa man. Pagkatapos, para humupa ang galit niya at dahil nakakababa ng dignidad mo at nakakababa ng dignidad din niya, respeto mo sa kanya, at higit sa lahat, threat to life yung ginagawa niya. Anything that is threat to life and property, ipinapayo po talaga ang separation. Dahil may threat sa buhay. Okay? So, ngayon, pagka umalis ka, sabihin mo, anytime na balikan ka niya, ipapangako niya na hindi ka na niya uli gugulpihin. Pag-usapan nyo lang ang issue patungkol sa problema nyo na patungkol sa pagbabasketball niya. Okay? So, sinunod po niya yon. At ang good news, after 2 weeks, binalikan din siya ng kanyang misis at winelcome siya ulit. But this time, may condition na. Wag mo na siyang gugulpihin. Nagkaroon po ng tagumpay yung kwentong yun. Ano? Ako po mismo ang saksi doon dahil ako naging counselor ng lalaki. So, meron pong tinatawag na pwede kong ipayo, temporary separation if there is a threat on the life of the person. Pero all other things, wag naman natin i-consider kasi ang tanong dito ng Pharisee, for any and every reason. So, halimbawa, okay, sa kanila, no, sa mga Hudyo, masunugan lang ang luto. Pwede na pong diborsyohin ng lalaki ang babae. Okay? Kaya nga yung mga babaeng hindi marunong magluto, mag-ingat-ingat tayo, ano? Pero, of course, hindi yun ang dahilan dapat. Okay? So, isa lang po yun na binanggit ko, no, na fault ground for divorce. Kasi marami pa po eh. Meron pong fault ground, ano? Fault grounds for divorce yung impotency. Impotency. Kasama po ito ngayon, ha, na pinag-uusapan nila na pwede maging ground for divorce. Yung pong psychological incapacity, adultery, yung pong hindi nagbibigay ng support sa family. Okay? Walang support ang binibigay. O yung may tinatawag po na excessive use of liquors or drugs. Alala ko po nung araw,
nung high school days ko yata yun. You know, there was a time na natira kami sa isang bahay sa Manila. Pagkatapos, isang kwarto lang ang tinutulugan namin. Pagkatapos po one time nagising ako ng gabing-gabi dahil sa umiiyak yung anak ng mag-asawa. Pagkatapos yung mag-asawa, kaya pala iyak ng iyak yung anak, binubugahan nila ng marijuana. Nagmamariwana yung mag-asawa, tapos bubugahan yung bata. Grabe yung trip, ano? Yung mga ganun, dapat inaano na sa DSWD yun Now, kung sobra naman ang intoxication ng lalaki o ng babae sa drugs or anything, sa liquor, pwede daw po, ground for divorce. Or, even yung sentensya o confinement daw sa isang kulungan, sa isang penal institution, pwede daw grounds for divorce yan. Or, yung iiwan mo for 1 year without any communication daw. Again, another ground for divorce. So marami pong mga grounds for divorce na inilalagay dito po sa issue ng divorce na pwedeng yung iba, pwedeng sabihin nila, ay pasok ako dito, kaya pwede kong divorsyuhin ang asawa ko. Okay? Parang naghahanap tayo ng dahilan. Kaya nga yung tanong ng mga Pharisees, for any and every reason, pwede ba yun? Pwede ba tayo makipag-divorce for any and every reason? Baka mamaya makaisip na tayo ng kung anong dahilan at yun ang gagawin natin. Okay? Kaya nga sana, maging maliwanag kung sakasakali man. Okay? Kaya nga si Jesus, nung tinanong siya ng mga Pharisees, is it lawful for a man to divorce his wife? For any and every reason? Ano po naging sagot ni Jesus? Sa Mark chapter 10 verse 3, what did Moses command you? Ano inutos sa inyo ni Moses? Ano ang pagkakaalam nyo? Si Moses po kasi siyang nagbigay ng batas, the law giver. Si Moses, 10 commandments. Galing kay Moses yan. And other laws governing the land of Israel, their conduct for one another, ceremonial and even food laws, and even yung pong moral laws. Si Moses po nagbigay nun. Kaya ang mga Pharisees, ang mga Israel, ina-acknowledge nila ang law given by Moses. Kaya nga si Jesus, tinanong sila, ano bang inutos sa inyo ni Moses? Okay? So, sabi nila, Moses, sa verse 4, permitted a man to write a certificate of divorce and send her away. Totoo ba yun? Na si Moses pala nag-utos din. May utos din naman pala si Moses na pagka hindi kayo magkasundo, magbigay ka ng certificate of divorce and send her away. Meron ba kaya talagang ganitong utos? Kasi mga Pharisees, yun ang sinagot kay Jesus Ano ba sabi ni Moses? Ay sabi nila, pinahintulutan ni Moses na magbigay kami ng certificate of divorce at paalisin namin mga asawang babae. Totoo bang may ganung batas? Sa Deuteronomy chapter 24 po, verse 1 to 4, merong ganun talagang inutos si Moses. If a man marries a woman who becomes displeasing to him because he finds something indecent about her, so may reason, indecency, right? And he writes her a certificate of divorce, gives it to her, and sends her from his house. Okay? So, meron palang talagang utos si Moses. Okay? At ang reason, hindi na siya masaya doon sa kanyang asawa, displeasing na sa kanya, kasi may nakita siyang indecent about her. So, ang tanong, ano yung indecency? Ano yung indecency na tinutukoy dito? Yung mga rabbi
Yung rabbi po, pag sinabi nating rabbi, mga teachers of the law. May iba't ibang rabbi sa Israel na iba-iba ang kanilang opinion patungkol sa salitang indecency. Si Rabbi Shammai, ang belief niya, yung indecency dito is not necessarily adultery. Kasi ang adultery ay pangangalunya. Kasi ang adultery po na batas, na utos, 'di ba? Sabi ni Jesus, ni Yahweh sa 10 Commandments, thou shalt not commit adultery. Kasama 'yun sa 10 utos. Ang adultery sa kanila, pagka ikaw ay nagkasala ng pangangalunya, talagang kamatayan 'yon. Stoning to death. Kamatayan 'yon. Ito, hindi malamang adultery to. Itong indecency. Bakit? Susulatan lang ng certificate of divorce eh. Kung yan ay adultery, definitely death sentence yan. Kaya para kay Rabbi Shammai, not necessarily adultery ang tinutukoy na indecency dito. Si Rabbi Hillel, another teacher of the law, ang indecency para sa kanya is any offense na nagawa ng babae sa lalaki, sa asawang lalaki, real man yan o imagine or committed sa kanyang asawang lalaki, anumang bagay na naka-offend dun sa lalaki. Sa panahon natin ngayon, yung babae ang kadalasang na-offend sa lalaki. Si Mrs. lagi na-offend sa akin. Okay? So, kadalasan, yung mga lalaki, hindi na masyado na-offend, Parang pinagbibigyan, hinahayaan, sige. Okay? The silence of Adam. Tatahimik na lang. Kung may offensive man, hindi magsasalita. Okay? Pero kadalasan, ang offended ngayon, mga kababaihan. Doon sa kanila, according to Rabbi Hillel, pag yung lalaki ang na-offend doon sa babae. And by the way, sa panahon kasi nila, as if lalaki lang ang may karapatan na mag-divorce sa babae. Okay? Kaya parang ang laging na-offend yung lalaki lang. So ano yung mga pwedeng indecent na na-commit ng asawang babae na naka-offend doon sa asawang lalaki? Ano-ano yon? Alam nyo, nagulat ako sa mga nakalista sa aking pag-aaral, Halimbawa po, na-spoil yung dinner nung lalaki dahil sa hindi magandang luto ni Mrs. Pwede na niyang hiwalayan yun. Wala naman sigurong gagawa sa atin nun, Na-spoil yung dinner nung lalaki. Nasira. Dahil, ano ba yan? Anong niluto mo? Patusog. Ayan. Ganun na, Di-divorce na kita. Or, halimbawa, dumating daw yung lalaki mula sa trabaho. Okay? Pagkatapos, inabutan niya na yung babae, yung bang buhok, yung bang parang, ano bang tawag doon? Yung sabog. May tawag ba kayo doon sa ganung klaseng buhok? Ha? Ayun. Yun. Basta hindi inayos. Parang hindi nakasuklayan. Parang hindi nagsuklay. Ganun lang, Pwede nang hiwalayan ng lalaki. Grabe, Kasi gusto niya, pagdating niya, makita niya, maganda misis niya. Kung nakasabog, ano pa yan? Sa dako. Okay? Hindi pwede sa kanila yon. Pwede na nilang hiwalayan yon. Yun nga, kahit na bagong gising, pagtayo niya, magsusuklay siya, aayusin niya buhok niya. Dahil kung hindi, ay yari ka, pwede kang hiwalayan. Hindi, Kaya nga yung sinasabi nila, for any and every reason, or, eto pa isa, pagka nakita daw nila sa kalsada, yung asawa nila na babae, may kausap na ibang lalaki, divorce na yon. Or, okay, halimbawa, yung lalaki o yung babae, yung mag-asawa, nandun sa magulang,
Pagkatapos narinig nung lalaki na yung babae, sinasagot-sagot ng pabalang yung magulang, either magulang ng lalaki o magulang ng babae, ay, pwede na niyang hiwalayan yun. Disrespectful eh. Ganun katindi. Or, ito mas matindi. Pag yung boses daw ng babae, sa kanyang pagsasalita, sa kanyang galit, naririnig hanggang doon sa kabilang bahay. Ayun, pwede na yan. Ayun, mag-ingat tayo dito. Marami tayong ganitong kaso, no? Yung boses natin, naririnig na ng kapitbahay, na sumisigaw ka, ay nako, pwede nang hiwalayan yun. Siyempre, nung araw, yung mga babae ang malakas ang boses, di ba? Pero ngayon, pati lalaki, malakas na boses, no? Sumasabay, no? Pero ganun katindi ang kanilang indecency na sinasabi dito. Kaya naging displeasing yung babae dun sa lalaki. Mas matindi tong isa, si Rabbi Akiba. Si Rabbi, teacher din ng law. Disciple siya ni Rabbi Hillel, yung maraming causes, At itong pinaka-ground niya sa indecency. Pag yung lalaki daw, pwede niyang hiwalayan ang kanyang asawang babae pag may nakita siyang mas magandang babae kaysa sa kanyang misis. Tindi nun. Para naman. Sobra naman yun, di ba? Kaya nga mga babae dapat, after na mag-marriage, ay mga kabataan pagkatapos nyo makasal, ay wag na kayong maglo-losyang. Hindi, asawa naman niya ako, hindi naman niya ako hiwalay. Losyang, maganda, di ba? Nakasama mo, may itsura, hindi, inaalagaan ng sarili, hindi pinababayaan, di ba? Kaya nga, doon sa kanila, pwede yun Pwede mangyari. May makita lang mas maganda. Kawawa talaga yung mga babae nung araw, Kawawa yung mga mothers nung araw. Kaya parang unfair. It's unfair. At si Josephus, isang divorced Pharisee, naniniwala siya doon sa salita nila, for any and every reason. Pwedeng hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawang babae. Kaya nga, sa kanila, itong mga rabbi na to, they always talk about bad marriages and bad wife. Para namang unfair. Parang walang bad husband. Pero ganun, Sabi nila, pagka ang isang lalaki nakapangasawa ng isang babae na masama, bad wife, he will never face hell. Sabi ng mga rabbi na to. He will never face hell kasi dito pa lang, impyerno na ang hinarap niya. Comedy din Comedy din Parang yung isang nabasa ko doon sa Facebook. Sabi, ma'am, ikakasal na po ako, kaya lang yung mapapangasawa ko, hindi po naniniwala na may impyerno. Ay, nako, anak, pagka nakasal na kayo, maniniwala na siya na may impyerno. Grabe, Grabe, pati may mga comedy din pala sa mga nare-research kung ganito, Parang the man, sabi ng mga rabbi, the man who is ruled by his wife has a life that is not life. Galing po sa mga na-research ko lang ito, nabasa ko lang sa mga Kaya nga, they said that a bad wife is like a leprosy to her husband. Grabe, kawawa naman yung mga nanay. Mukhang kawawa yung mga babae dito, Medyo kasi, iba yung kultura nila. Patriarchal talaga. Ang mga kababaihan, ang mga asawang babae, kinukonsider nilang second-rate citizen. Hindi katulad dito sa Pilipinas. At doon sa sinabi ko kanina na it's like leprosy to her husband, and the only way daw to cure the leprosy is by divorce.
Yun ang point nila doon. Kung bakit pinipilit nila na si Moses nga, pinahintulutan kami na hiwalayan yung asawa naming babae. So, anong effect sa atin dito ngayon, sa panahon natin? Okay? Anong effect nito? Parang sa kanila noong araw, pagka meron kang napangasawang isang masamang asawang babae, divorce is part of your religious duty. Wow. Okay? Part of your religious duty. Nahiwalayan siya. Kawawa naman yung mga babae. Now, balikan natin yung tanong nila, no? Bakit pinahintulutan ni Moses? Sabi nila, di ba, sa verse 4, bigyan lang daw namin ng certificate of divorce at paalisin namin. At totoo yung sinasabi nila, pinangahawakan nila yung sa Deuteronomy chapter 24. Meron talagang utos si Moses. Anong sagot ni Jesus? Sabi ni Jesus, sa verse 5, it was because, kung bakit pinahintulutan ni Moses yan, it was because your hearts were hard. Matigas kasi puso ninyo. That Moses wrote you this law. Kaya pinahintulutan ni Moses, ang tigas kasi ng puso ninyo eh. Kahit anong mangyari, kahit meron ng sinabing, thou shalt not commit adultery. Pero gagawin nyo pa rin. Bakit? Matigas ang puso ninyo. So si Jesus, he was not refuting Moses. Ini-explain niya kung bakit pinahintulutan ni Moses yon. Kasi sa katigasan ng inyong mga puso. Parang si Moses, helpless siya. Pinilit siya against his will to allow the self-serving clamor of those men who wants to divorce their wives. Kaya walang magawa si Moses. Pinahintulutan niya yon. So makikita po natin dito that divorce is an evidence of a hardened heart. Ang diborsyo po ay isang katibayan na ito ay may makasalanan tayo at matigas ang ating mga puso. Ang attitude nitong mga Pharisees na to was always wrong. They always look for grounds for divorce. Grabe, no? Binanggit ko yung mga grounds nila kanina. Diba? Kaya nga, divorce is not an option for Christians. Why? Why divorce is not an option for Christians? Because it is a compromise to human sinfulness. Pagpapakita ito ng ating pagiging makasalanan. Ayaw nating sundin kung ano utos ng Diyos. Ang gusto natin pairalin ang ating mga sarili. Sariling pagiging makasalanan. Alam niyo po, naalala ko sa Romans chapter 1, hindi ko na po inilagay sa aking PowerPoint presentation. From verse 18 to verse 32, marami pong mga tao doon ang nagkukumit ng immorality. Alam niyo po, 3 beses binanggit from Romans chapter 1 verse 18 to 32, 3 beses binanggit doon, God gave them over. Sa Tagalog ay, hinayaan sila ng Diyos dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Because of their sinful desire, shameful lust, and depraved mind, hinayaan sila ng Diyos na magkasalang ganon. Kasi kahit ituwid sila ng Diyos, ayaw nilang magpatuwid. Ito pinag-aaralan natin ngayon. Pero there could be some people who will be hearing me, ay hindi tama yung sinasabi mo. They may be practical in a sense, dahil sa sinasabi nila, but then, this is the law of God. Ipinapakita lang yung katigasan ng ating puso. Why? Mula sa verse 5, sinabi na niya, pinahintulutan to ni Moses because your hearts were hard. Matigas ang puso ninyo eh. Di ba, merong ibang mga tao, halimbawa, kahit isang member ng church o isang estudyante ko, halimbawa,
Or mga anak natin, pag matigas ang puso at matigas ang ulo, sometimes we have to let him go eh. Hayaan lang natin, pabayaan natin para mamarip niya kung ano yung consequence ng kanyang katigasan ng puso. Okay? Ganun ang minsan ang ginagawa natin mga magulang. Ganun din po ang Diyos kung minsan eh. Pag sobrang tigas ng puso natin, hahayaan lang din niya tayo eh. Kahit na nagpadala na siya ng mga tutuwid sa atin, pero ayaw nating magpatuwid, and later hahayaan na lang tayo. The same is true, no? 'Di ba sa pagtutuwid ng isang member, kung may kasalanan, kausapin mo muna, ikaw na nakakaalam ng kanyang kasalanan, one-on-one. Pag hindi nakinig, magsama ka ng ilang mga tao pa. Pag hindi pa rin nakinig, sabihin mo na sa buong church. Pag hindi pa rin nakinig, may ganun no? Hayaan nyo na muna. Hayaan nyo lang. Pero hindi dapat mawala yung ating pagre-reach out sa Kanya, yung paghahanap natin sa Kanya, yung ating kalinga sa Kanya, yung pag-ibig. Pero kung minsan, we need to let go sometimes. Dahil katigasan ng puso. Si Moses, pinahintulutan niya tong divorce. Baka kasi may panghawakan ng iba na inutos din naman ni Moses na bigyan ng certificate of divorce Si Moses na yon, lawgiver na yon. Huwag nating kalimutan basahin itong Mark chapter 10 verse 5. Pinahintulutan ni Moses yon kasi matigas ang puso ninyo. Okay? Ngayon, ituloy natin yung sinasabi ni Jesus sa verse 6 to verse 9. But at the beginning, Moses allowed that for you because of the hardness of your heart. But at the beginning, ayon, binanggit na ni Jesus itong biblical principle. At the beginning, God made them male and female, and for this reason, a man will leave his father and mother, be united to his wife, and the two will become one flesh. Nasa Genesis po yan. Alam natin lahat yan. Okay? Na sila ngayon ay pinag-isa na. So, therefore, there are no longer two, but one. And what God has joined together, let man not separate. Okay? Huwag paghiwalayin ng tao ang sino mang pinagsama ng Diyos. That's the basic principle. Huwag paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Kung minsan hindi ibang tao nagpapahiwalay. Siyempre yung mga anong pangalan nito? Mga judges. Okay? Sila lang ang magsiseremonyas. O sige, magkahiwalay na kayo ngayon. Divorce na kayo. Pero sino ang gusto ng hiwalayan? Yung mag-asawa. Sila mismo. Okay? Kaya nga sabi ni Jesus, pinagsama kayo ng Diyos Huwag kayong maghihiwalay. Huwag kayong maghihiwalay. Alam niyo po yung be united to his wife and the two will become one flesh. Sa original, ang binanggit po doon is cleaving. Sa Old English word, cleave. To cleave. Parang dalawang papel na nilagyan mo ng glue. Pagkatapos, pagdikitin mo. Okay? Dalawang papel na nilagyan mo ng glue, pagdikitin mo, pagtagalin mo ng konti, subukan mo ngayon paghiwalayan yan. Paghiwalayin. Subukan mong paghiwalayin. Pag pinaghiwalay mo yan, parehong sira yung papel. Diba? Subukan mong paghiwalayin yun. Pagka ako po yung nagkakandak ng seminar, nung sa Quezon dati, Quezon Province, sabi ko nila, Pastor, meron ka bang ipapagawang bago, sabi ko, meron ako ipapagawa. Maggupit kayo ng mga forma ng tao na babae at saka isa forma ng lalaki. Tapos habang wala pang activity, masyadong activity, habang inaantay yung dumadating na ibang tao, yung mga dumating na, sabihin nyo po pagsamahin nila yung dalawa. May glue kayo na kasama. Then after my lecture, saka ko sasabihin sa kanila, usually 2 hours, 3 hours. Saka ko sabihin sa kanila, paghiwalayin nyo po yung pinagsama nyo, sira. Parehong wasak yung papel.
The same is true pagka pinaghiwalay natin ang dalawang pinagsama ng Diyos. Parehong sira ang buhay. More so, pag may anak yan, sira ang buhay ng bata. Kaya nga po, hindi yan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, ang sino mang pinagsama niya, huwag paghiwalayin ni numan. Huwag paghiwalayin ni numan. Kaya nga po, meron akong nakitang second point dito, why divorce is not an option for Christians. Yung una kanina, kasi ito ay compromise ng ating pagiging makasalanan. At ang pangalawa, because it is a contradiction to God's intention. Ang tanging layunin ng Diyos sa sino mang magsisipag-asawa, sa kanyang pinagsama, ay hindi maghihiwalay. Kaya nga po sa mga kabataan ngayon na may plano later na mag-asawa, siguraduhin niyo po na bago kayo sumubo doon sa married life ninyo, siguraduhin ninyo na nakatalaga sa inyong isipan, hindi ako makikipaghiwalay. Come what may, anuman ang magiging sitwasyon. Bakit? Papakita lang nito ng hardness of heart at magpapakita lang ito ng hindi ko sinusunod ang original intention ng Diyos. What if, Pastor? Okay? Katulad nung binanggit nyo kanina, binubugbog. Yes, pwede ko. May life-threatening. Yes, pwede po yun. Temporary separation. Ako po mismo, as a counselor, pinapayo ko yun. Temporary separation, but not permanent. Not divorce. The best pa rin is for you to reconcile. Pagkasunduan ninyo. Minsan nga, walang ganung threat no? Kundi hindi lang kami magkasundo talaga. Ang hirap ng mga ideas namin, hindi talaga kami magkasundo. Every time na meron kami pinag-usapan, lagi namin pinag-awayan. Pwede pa rin ninyong pagkasunduan pa rin, di ba? To agree, to disagree. Pwede naman pagkasunduan nyo. Okay, let's agree that we disagree. Pwede pa rin naman yun But not to the point na maghihiwalay tayo o kayo. Dahil hindi yun ang intention ng Diyos. Sa sino mang pinagsama niya, walang intention ng Diyos na paghiwalayin sila. Tayo ang gustong maghiwalay. Bakit? Katigasan ng ating mga puso. Okay? And finally, may tinanong yung kanyang mga alagad. When they were in the house, the disciples asked Jesus about this. And he answered, anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery against her. And if she, meron ng babae ngayon dito, she divorces her husband and marries another man, she commits adultery. In the Old Testament, it is always the man who can file a divorce. Pero ang babae, pwede rin dito sa statement ni Jesus. If she divorces her husband and marries another man, she commits adultery. So that is for the Jews. Sa totoo lang, this law is for the Jews. How about the Gentiles? Tayo na mga hindi naman Hudyo. Ano ba ang utos sa atin ng Diyos pagdating sa ganitong uri ng buhay? Binanggit din po ni Paul yon sa kanyang sulat. 1 Corinthians chapter 7. Sabi ni Paul, St. Paul, the beloved apostle. Si John pala yun. Si St. Paul. Okay? The apostle to the Gentiles. Sabi niya sa kanyang sulat sa mga taga-Corinth, to the married, I give this command. Not I, but the Lord. Bakit? Kasi talagang may utos si Jesus dito. Yung binanggit kanina sa Mark chapter 10, verse 10 to 12. Ito yung sinabi niya, a wife must not separate from her husband. But if she does, ayun na, paano kung maghiwalay man? If she does, kung mangyayari man yon, she must remain unmarried. Or else be reconciled to her husband. And a husband must not divorce his wife. So meron pong ganitong kasunduan si Paul sa mga Christians. Christians na po
ang kausap dito ni Paul. Kung kayo'y makikipaghiwalay, huwag kayong makikipag-asawa, ha? Pagka kayo nag-asawa, nako, adultery na yon. Ang laking kasalanan na sa Diyos yun. Kasi kasama sa Ten Commandments yun, thou shalt not commit adultery. Sa mga Hudyo, ang adulterous relationship, buhay talaga kapalit nun. Okay? Pero sinasabi ni Paul, kung maaari lang, be reconciled to your husband. So, andun pa rin ang purpose ni Paul, to reconcile the husband and the wife. Now, meron siyang binabanggit na sa verse 12. To the rest, I say this. I, not the Lord. Pwede pala yun, na may sasabihin si Paul, na ito naman, sa iba, sa mga naiwan pa. Kasi kanina, to the married, di ba? Ngayon, sa iba, ito naman ang sinasabi ko sa inyo. Ako may sabi nito, hindi si Lord. Pwede pala yun. Na si Paul lang ang may sabi, hindi si Lord. Bakit niya sinabi yon? Sino ba yung mga to the rest na yon? To the rest is those people, if any brother has a wife who is not a believer. Ayan. So, walang instruction si Jesus patungkol doon sa isang believing spouse at saka isang unbelieving spouse. Kasi sa mga Hudyo, lahat sila believer. Believer sila lahat ng Judaism. Kaya walang unbeliever sa kanila. Sa mga Gentiles, di ba kung minsan may mga partners tayo na unbeliever yung isa. Hindi sumasama. Yun ang sinasabi ni Paul. Walang instruction si Lord sa ganito. Kaya sinasabi niya, not the Lord. It is now I who instruct you. If any brother has a wife who is not a believer, yan, walang instruction doon si Jesus. Ang instruction ngayon ay para sa believer lang pareho. Ito ngayon si Paul. Sa Gentiles kasi, nung dumating ang gospel dito, marami sa atin ang hindi pa believer, naging believer, at kung minsan yung partner natin ayaw maging believer. Kaya may sitwasyon na isang spouse believer, isang spouse unbeliever. Paano ngayon sila ngayon? Sinasabi ni Paul, if any brother has a wife who is not a believer and she is willing to live with him, he must not divorce her. And if a woman has a husband who is not a believer and he is willing to live with her, she must not divorce him. So maliwanag pa rin ang sinasabi ni Paul. Kasi siyempre pag isang unbeliever at saka believer magkasama, maraming hindi pwedeng pagkasunduan yan. Kaya sinasabi niya na kung may may unbeliever kayong partner, hindi nyo dapat hiwalayan kung willing siyang makisama sa inyo. But, sa verse 15, binanggit po ni Paul, but if the unbeliever lives, kung siya ang aalis, kung siya ang mang-iiwan, let him do so. Kung siya ang hihiwalay, let him do so. A believing man or woman is not bound in such circumstances. God has called us to live in peace. Dahil meron pong sitwasyon na talagang pagka isa believer, unbeliever, mas magulo po ang buhay. Mas mahirap ang kanilang sitwasyon. Mas hindi sila nagkakasundo. At pagka hindi sila nagkasundo, yan, and if the unbeliever lives, let him do so. So meron pong lesson para sa atin lahat. And this is all about domestic life. Kung kayo po'y may mai-encounter na mga ganitong sitwasyon, na gustong makipaghiwalay, ano reason? Ayun. Tapos sabihin natin, alam mo, hindi yan ang intention ng Diyos sa umpisa pa lang. Kung bakit kayo pinagsama, yun ang magiging gusto ng Diyos, huwag kayong paghiwalayin. I-work out nyo kung anuman ang mga differences ninyo. I-work out ninyo kung anuman ang mga problema ninyo. And ask God's grace. Always ask God's grace
in our marriage relationship. Lagi nating ipanalangin, Lord, gabayan mo kaming mag-asawa. Ingatan mo po kaming mag-asawa. Yan ang intention ng Diyos sa bawat mag-asawa. So as a conclusion, sabi ko po dyan, divorce may be legal or lawful. May be legal or lawful. Pwede naman yun. Inalaw ng ating mga bansa, di ba? Pwede yan. But not necessarily moral. As far as God is concerned. Yeah, pwedeng legal siya. Katulad ng gambling. Nililegalize na nila yung gambling. Pero not necessarily moral. The same is true with divorce. It may be legal or lawful, but not necessarily moral. The law of the land may permit it, but the Lord of heaven forbids it. Moreover, those who avail of divorce could very well be using it as a camouflage to conceal the true condition of their hearts. And what is the true condition of the hearts? Hardened, cold, unforgiving, and rebellious. So what is God's purpose or word for divorce? It is not option for Christians. For Christians who are all believers. Because it is just a compromise of our sinfulness and a very contradiction of God's intention. Let's hold on to our marriages. Work it out. Pagsikapan natin. Always ask God's grace. And this will lead us to a more peaceful, perhaps, and even harmonious relationship. Manalangin po tayo. O Lord, narinig po namin, Panginoon, ang mensahe mo patungkol sa pag-aasawa. Kaya naman, Panginoon, dapat sa sino mang mag-aasawa pa lang, maging seryoso kami dito at huwag namin madaliin ang mga bagay na to. Kundi dapat prayerfully, thoughtfully, decisively, makita po namin ang iyong layunin. Na kapag kami ay pinagsama mo na, walang sino man ang dapat maghiwalay. Maging kami, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa naman na mga mag-aasawa dito, Panginoon. Kung meron man kami mga differences, meron man kaming mga incompatibilities, mga hindi namin na pagkakasunduan, Lord, nawa maalala namin itong mensahe mong ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming kahinaan. Huwag mo pong pahintulutan, Panginoon, na kami pangimbabawan ng aming pagiging makasalanan, unforgiving, rebellious, hardened hearts, Lord. Huwag mo pong pahintulot na ito pong maghari sa aming mga puso. Bagkus, yung pong kalooban mo ang maghari po sa aming mga puso. Tulungan mo po kami sa aming mga kahinaan, Panginoon. Tulungan mo po kami. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo. Nawa, kung may kilala man po kami na ganitong kalagayan, ibahagi namin itong mensahe mo na ang original intention mo ay manatili ang mga mag-asawa sa kanilang sitwasyon. Mag-reconcile, magkasundo. Tulungan mo po ang bawat isa. Salamat po, O Diyos.